Welcome back to my channel at ngayon nga ay samahan nyo kaming magpadala ng Balikbayan Box mula dito sa Japan, syempre papuntang Pilipinas. At ito nga syempre ang mga struggles ng first time na magpapadala ng Balikbayan Box dyan sa ating bayan. Ito, so yan, 5 boxes yung kinuha namin, mas maka-less ng konti. I-message niyo po ako sa Facebook, Sir JR in Japan, para matulungan ko po kayo sa pagkuha ng box. Mas makakamura nga no kung 5 piraso na yung kukunin natin agad-agad kaysa sa 1 piraso. Siya nga pala, itong ating ilalagay sa box ngayon ay hindi lang po naming mga pasalubong kundi meron din kaming mga pasabay. Actually, sinubukan lang din naming magpasabay at hindi naman namin inaasahan na ganito karami po yung may gusto ng mga Japan products. Magpapadala ka ng box, okay lang naman kahit gaano mo katagal bago punuin yung iyong box. Kaya it is highly recommended na kung magpapadala ka ng padala lang talaga o ng pasalubong lang talaga para sa iyong pamilya, ay utay-utayin or paunti-unti yung ating pagpupuno na gagawin sa ating box. Yung problema sa mga shipping companies kahit halimbawa 2 buwan ang inabot bago mo sila i-contact para ipadala na yung iyong box o kahit 3 buwan pa o kahit ilang buwan siguro. Ayan na nga't may nakisuyo sa atin na magpabili ng kanilang Lacoste na bag. Hindi namin inaasahan na ganun pala talaga kamahal yung brand na Lacoste dito sa Japan at kaya't nakita nyo kanina dun sa video ay medyo ginagawan ko ng paraan para naman hindi malukot o masira yung ating bag kapag pinadala na ito sa Pilipinas. Information of everybody, kailangan ma-secure na ang ating mga box po ay matibay. That explains kung bakit natin kailangan lagyan ng mga packing tape yung ilalim at yung ibabaw later on ng ating box. So that magkaroon man siya ng contact o ng ibang force outside ay hindi masisira yung mga nasa loob ng mga goods. At para maging kampante o panatag yung ating mga isip habang ibinabiyahe na yung ating mga box, huwag na huwag tayo magtitipid mga kapatid, mga kabayan sa packing tape. Alam nyo, buti na lang nandito kami sa first floor nakatira. Kasi kung sa taas, kailangan pa naming tulungan yung magbubuhat ng box. Kaya ang ginawa ko para mas mapabilis, inilipat ko na po yung box dito malapit sa pintuan at nilagyan ko ng tela para pag magkaroon na siya ng weight sa loob, hihilain na lang ng madali yung ating tela. Suggestion ng iba, kapag hindi pa na ibubukas ng ganyan yung ating box, pwede nyo nang sulatan ng to at saka ng from. Pero sa akin, dahil medyo makalat nga yung ating masikip na apartment mga kapatid, diyan ko na habang nakabukas yung ating box, doon ko na sinulat. And ito na nga, ang mga first timers na magpapadala. Ganito ang ginawa namin, binalot muna namin yung ibang mga products, of course, ng ating mga papel para ma-secure. Pinagsama-sama namin yung mga magkakauri. Tandaan nyo yan, para hindi naman maghalo-halo yung mga amoy. Lalo na syempre kung may pagkain. I think very basic yun. Pinagsama-sama namin yung mga sabon, yung mga pabango, yung mga pampaganda, at syempre nakahiwalay yung mga pagkain. Ayaw namin na mahaluan siya ng amoy o ng bango ng sabon. Otherwise, baka hindi na siya maging safe na kainin. Yung ibang products dito ay may mga bubble wrap na talaga sila. And if only we had bubble wraps, siguro mas maganda kung irarap na rin namin siya ng ganun. Pero since papel lang ang meron tayo, yun ang ating ginagawa. Ito, napanood ko lang din to. Kapag may mga ganito daw na pwedeng pumutok, pwedeng mabuhos, matapon, lalo syempre magiging siksikan ang dating ng ating mga products sa loob. Ayan mga kapatid, nilalagyan na din natin ng mga pangalan kung sino bang may-ari ng mga produktong ito. At ito na nga ang pinaka-part na nag-struggle talaga kami, ang pagsasalansan kung paano nga ba ilagay itong ating mga pants dun sa ating Balikbayan box kasi nga ito yung ating best seller. We have to make it a point na hindi siya masascratch along the way. Kaya binalot namin siya ng dyaryo. And I'm very sorry kung ganyan na yung itsura niya. Pero sure naman na malinis yan. The knives. Okay. And yan. So, ready ko na siya so that I can put it here na sa ating box. It's a messy world right now. Anyway, siya nga pala, yung ibang mga damit na hindi namin ginagamit, I'll also be sending this sa bahay. And I'm planning na, may napanood kasi akong vlogger din na ilalagyan niya ng tela sa ilalim ng Balikbayan box. So I'm planning to give this away, put this inside the box. So buhatin ko na nga siya
so I could put it there na inside this cart and big cargo bags. Okay. And coffee time muna tayo while I'm trying to warm my body also with this hot cup of coffee. And also I would like to share na yung box dati I used at least siguro 2.5 packing tapes. Dito sa Japan, I was looking for packing tape talaga. But, they suggested yung mga naunang nagpapa-cargo box. Ang gagamitin nyo is itong cloth tape, sabi. So, 3 tapes remaining sa top naman ng ating box, on top of the box. So, we could secure it even more. And let's see if we could cover the whole body of the box. If not, dun na lang sa top. Ayan yung button. Importante naman na may mag-support dun sa ating box. Parang napakasimple, no? Yung pagsasalansan, paglalagay ng ating mga gamit. Pero sa totoo lang, nakailang lipat ako dyan. Nakailang palit ako ng mga positions sa mga yan. Siguro, 4 o 5 beses kong inayos para lang magkasya, mga kapatid, yung ating mga orders at yung ating mga pasalubong. I think na-underestimate namin kung gaano kadami yung mga orders as well as kung gaano kadali yung pagpapak. Akala namin ganun-ganun lang siya pero hindi pala. Tapos sasabihin lang ng papadalhan mo, ha, sabon lang yung binigay sa akin. Ayun, so wag naman ganun kasi iba, napakarami pa pong kwento behind that bago mapuno ang box ng isang OFW. Kung na natin itong box natin, pwede na nating tawagan ulit yung ating kinontak na company, shipping company, para pick upin na po nila. Ang gagawin natin, pwede mo nang bayaran pagka-pick up nila sa post office o kung ano man yung instructions sa inyo. Though, pwede namang pick upin muna tapos make it a point na at least 5 days daw bago dumating sa Pinas ay bayad mo na. Pero para mas iwas hassle, I suggest na kapag na-pick up na, pwede nyo nang bayaran agad para siguro mas maging priority at mas sure na makarating agad-agad yung ating package sa ating tirahan. And for the final touches, ayan, kailangan ulit natin balutin ng packaging tape, packing tape o ng cloth tape rather, yung ating ibabaw, pinaka-ibabaw naman. So that hindi siya masira o maapektuhan man ng kahit na anong external force. And there you have it, ladies and gentlemen. Now ay may na-share akong maganda, lalo na sa mga first time na katulad ko na magpapadala ng balikbayan box. Presyo ng box ay 1,641 pesos, no? At ang shipping fee naman dun sa aming probinsya ay 4,000 plus. Okay? So, mas makakamura kung sa Manila lang yung patutunguhan ng inyong balikbayan box. Okay, so for the recap, umorder kayo ng boxes sa inyong shipping company. Pagkatapos, pwede nyong lagyan ng pautay-utay. Pagpuno na, saka nyo po kontakin ulit at maibibigay silang slip sa inyo. Meron kayong babayaran kung magkano man yun. Depende po sa lugar. And pwede nyo siyang bayaran right away. Pwede namang 5 days before makarating siya sa inyong bahay. 3 linggo hanggang 1 buwan bago makarating yung inyong package. And sana po may natutunan kayo sa ating video. Don't forget to subscribe to my channel. Tomo arigato.